style, pag umangat ka, pumantay ka lang din naman ng angat sa kalaban, wala kang advantage na makukuha. Kasi saksakan kayo, pantay ka eh. Unlike pag mas angat ka ng bahagya, iba yung palo na napapailalim. Iba yun. Ang gagalit sa taas, mas advantage yun. Kaya pag pumipili kami, gusto ko, nakaangat ka. Nag-iiba talaga rin ng sabong na sali ngayon eh. Oh. Dati nung kasi lahat naglilipara, kaya nagkakatamaan ka, diba? Taas, Oo. diba? Diba sa baba, unang pumikit talo, parang gano'n. Ngayon, pag napaba, bibilis eh. Oo, kasi before, patandaan ng manok eh. Oo. Eh ngayon, yung sobrang tandang manok, natadawan, 3 palo ng mga Bata. 2-year-old to Oo. 2.5 eh. Kaya tingin ko, ang advantage ngayon, yung speed eh. Oo. May speed sila, tapos sa galing naman ng pointing na ngayon, yung cutting, nai-enhance na nila pagka tama ang pagkaka-point ko naman. Sa akin naman, ma-share ko lang din na bits and pieces of what Dad has been doing. Sa akin naman, nakita ko rin ginagawa rin ano na eh. Hindi na kami gaano naglalaban ng mga 4, 5-year-old pa lang dati ngayon. Peak na ngayon, 3 taon. Yeah. Lalo na sa sweaters ha. Lalo kasi kailangan mo yung speed and power ngayon eh. Sa The sweaters, older ones will have the power, pero yung speed, yeah, Diba? sa sweater, ang lalo na kung if you're talking with, I'm just talking the Bruce ha. Oo. Ang Bruce, ang peak niyan is 2.5. Sa Bruce kasi ang peak niya is 2.5 year old. Eh. So, kaya pinili ko rin yan, unang-una, mas mabilis kong papakinabangan. Kasi stag pa lang, early maturing sila, magagamit mo na sa stags. Tapos hindi mo kailangan patandain ng sobra para magamit mo sa gitna, sa mabigat na laban. Kasi 2.5 years old. Naandun yung peak nila eh. Yung speed at saka yung Power nila. ang Bruce known naman sa cutting talaga. yes. So, I pick Bruce over other sweaters kasi yun yung hinahabol ko sa akin. Ikaw naman pare, anong mga hinarap mo ngayon? Pero sa akin naman tinitingnan ko, the old style pa rin. Nakita ko yung fighting style. Remember, naglalaban ako nung araw ng mga talisain? Yes. Yung Juancho Aguirre style. Na timing siya, pasukin mo kahit anong bilis na papalaban mo nga ako sa mga talagang big time nung araw. Yung okay, sa San Juan nung araw na Rambulan, ako rin na nag-champion eh. Ang gamit ko, binili ko lang ang manok. Tagti 3,000. Kanila Juancho Aguirre. Nilagyan ko ng testosterone, pinagamitan ko na ng gamot. Lumabas yung laro nila. Marunong ang timing lang ang palo niya at the same time, hindi nakakaporma ang kalaban when it comes to barigahan. Pagpapasukin, bigla kayo iipitin. Ang posisyon nyo nakaganyan. Katulad na sinasabi mo, nasa taas lagi. Eh, hindi naman flyer ang manok ni JGA nung araw. Umiiwas, sumasayaw-sayaw lang. Ang dami ko na i-champion na noon. So, Nagwo-wave, nagwo-wave. Nagwo-wave, tapos nag-iiwan ng palo. Tingin ko bumabalik na rin. Medyo lagyan na lang natin ng konting bilis. Kasi yung laro ng sinauna noon parang lemon eh. Na bumabalik. Pero lagyan ng speed. Nakikita ko rin naman ang advantage. Napapanood ko na laro ngayon sa WPC. Katulad nung kay Dan Miller. Nakita mo gano'n ka pinagtatawanan nila all day. Ang baba na dito. Pero ang hita noon, at sa totoo lang, ang haba ng hita ng mga manok na yun. Sabi ko, tinitingnan ko yung advantage. Sabi ko, pagdating sa dikitan, ang palo ng mata, sewang kung tama, no? Hindi naman ako expert na mag-predict na ganyan. Pero nakita ko sa paano kay Dan Miller, pag matangkad na manok ka, ang layo pa ng buwelta mo. Samantala, pagka medium station ka, ang liit ng, alam mo yun, yung parang shorter. shorter ka, mas Baka sa barrel, may recoil. May yung movement ng ng slide. Tama ka kaagad. Tama. Kaya ganun na nangyari Mabilis, sa mas kanila. mabilis makakaabot, makakauna. Makakaabot. Kaya ganun siguro nangyari. Doon kay sa manok ni Dan Miller, sa mga nakakalaban niya. Yung ganti at pagtumikit na. Pero naobserbahan nyo, ang ginawa ni Marvin Ayuste, na matalino si Marvin, pinanood ko yung kalaban. Eh, lahat ng bitaw, yung kasi magkakasama kami ni Dan Miller, tapos nung second day, isama ko sila, Marvin. Kukwentuhan nito. Binitawan ni Marvin agad yung manok para hindi na bumuelo yung manok nila. Alam nilang aangat ang manok nila, may advantage siya. Binitawan niya, napasabay niya yung manok ni... Nobliga. 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 Ang labanan ngayon, napapansin ko ako, isa na rin talaga sa handler.
magaling na pinanunod, hindi lang basta manok. Si Marvin, patayo-tayo na, tinitingnan niya lang ang ginagawa ni Dan nila, tapos bandang huli na gano'n. Hinulugan niya sa harap. Hindi naman pandaraya yun. Hindi mo dahil. Hindi daya yun. Hindi naman subo yun. Hindi supo yun eh. Nauna siya bumitaw. So, believe din ako kay Marvin. Nag-react agad yung manok ni Milan. Di tapos ang boxing. Oo. Sinasabayan niya. Tama, Kasi lahat ng laban Dan, malalayo ng gagaling. Kasi alam mo naman yung kailangan. Para puwelo. Magaling ka. Kailangan, pagka ikaw ang Peter, alam mo yung weakness ng kalaban mo. Alam niya eh. Kailangan pag-aaralan mo rin. Na pare, kaya medyo ko masasabi naman siguro, you know that one of the siguro, one of the people na talagang from A to Z na binibenta ng manok. Kaya hanggang ngayon, karapat. Yeah. Yan, di ba? Idol. Si Dad, until now, siya ang yung mga last na bitaw, siya ang titingin hanggang sa, nakita nyo, hanggang sa pointing, siya andun lahat. And kaya pati nga pag bitaw, hindi mo maawat siya kasi kilala niya manok siya, gusto niya siya magbibitaw. Tama. Diba? Kaya madiskarte rin siya, maski na ganun. Diba? Alam niya yung gagawin. Alam niya yung gustong bitaw. Alam niya yung gustong hitting ng manok. Ay, si Airpot pa pare, sa farm, pati paghuli, gusto niya tama. Pati pag bibitaw kami, sabihin niya, huwag yung binibigla. Dapat ganito, dapat sa kanan, or dapat ganito. May ganun yan eh. Kilala niya kasi. And doon nga rin ako pumilip ka na sa kanila sa labanan na yun. Siya lang tumalo kay Dan. Pero nandun na yung swerte ni Dan. Talaga, swerte sila ni... Na-outsmart siya. Na-outsmart siya rin eh. Pero, tama naman. Yun naman talaga dapat eh. Kapag Peter ka, pag-aaralan mo lang. Pag kilala mo manok mo, dapat pag-aral mo yung magiging mga kalaban mo. Minsan na, pag alam mo hindi pa gising yung kalaban, tanggalan mo na ng baingit niya. Pauobliga na siya magbitaw kahit hindi pa gising eh. Yung mga diskarte eh. Talaga eh. Pero nakakatuwa lang kasi tingnan din ngayon ng sabong, nag-i-evolve talaga eh. Nag-i-evolve. Even Dad, sabi niya, Hindi lang nag-i-evolve dyan. Nung nakikita ko si Idol, siya pa rin eh. si Daddy. Siya pa rin siya pa rin talaga ang tumututok talaga. Sa gitna. Pero as the game, the birds itself, the game, nag-i-evolve. Nag-iibang manok eh. Di ba natin yung mga atsarado, ngayon, hindi ka na makakaasa sa angat lang, dapat mayroon ka ng bilis na sa baba. Saka yung deep cutting. Ngayon Diba? kasi, dahil sa dami ng sabong, sa napon ako lang, bihira na yung age gap eh. So kapag bihira na yung age gap, ang nailalabang, yung mga young cap, andun yung speed. Kaya ngayon, ang sabong mabibilis eh. Ang bilis ng patayan, ang bilis ng... Kasi mabibilis yung ganung age compare sa mga age ka. Kaya kung makikita mo, very vicious yung mga manok. Kasi hindi pa sila ganun age. Mabibilis talaga sila. Eh, ngayon, lahat naman nagbi-breed na ng cutting birds. No, it's like physical lang eh. Parang sa tao. Di ba? The older you get, okay, sige, andun ka, you might be tough, you might be this. Pero, pag bilisan na, iba eh. Lalo sa manok, pag medyo matanda na, hindi na sila pumipihit na ganito eh. Mabagal na pihit. Oh, di ba? Parang trailer na eh. Dahan-dahan na. Pero pag pumalo nga naman talaga, pag tinamahan ka ni Lolo, kabit ka. Pero, pag piniligo ka ng palo ng bata, Oo, matatatlohan ka eh. aanhin mo edad, di ba? Sa tatlo, Totoo. sa lalim, sa haba ng tarik. Iba na naman pala. Pati nga tari, nag-i-evolve eh. Iba na. Iba yung mga baka, di ko na maintindihan eh.